Kapulong Pilipinas, magandang gabi. Welcome sa episode number 52 ng WOTN. Ngayon ay June 4, araw ng Martes. At tayo po ay nasa panibagong episode at bukas, siyempre, ay Eid el-Fitr. Sa ating mga kapatid na Muslim na nagsiselebrate, nagdidiwang, happy Eid el-Fitr po sa inyo. Although na sa aming mga ang ating pong tatalakayin ngayong gabi ay patungkol naman po dun sa senior citizens. Para maiba naman ng konti, pero ibigyan ko kayo ng konting mga update. Pero bago natin gawin yan, nais ko pong ipagbigay alam ang ating agenda bago po nagsisimula ang ating programa. Siyempre, pinaalam po natin ang programang Wealth of the Nation ay isa pong self-funded, crowd-funded, meaning ikaw, ako, tayong lahat ay nagtutulungan upang maging sustainable ang programang ito. Kung na-appreciate niyo po ang aking ginagawa, maaari po niyo ipadala ang anumang tulong sa paypal.me/Tony Israel. Yung aking aso ay tumatahol. Ewan ko kung nakulong. O baka nakakita ng pusa. At maaari rin po ninyo ipadala ang anumang amount sa pamamagitan ng video, naka-flash na po sa inyong mga screen. No amount is too small, no amount is too big. O sa mga money remittances services tulad ng Cebuano, Luwilier o Palawan, nandiyan na rin po ang aking phone number na madalas pong pinagtatanungan kung na-receive na raw ba ang kanilang mga IDs. Although na hindi po yan para doon. More on sa kaibigan, interaction. Meron po kasi iba, nakikipagkaibigan, yung pala, tatanong lang yung kanilang ID. Huwag naman sanang gano'n. Nasasalamatan ng programa ang mga sumusuporta sa ating pa-ID program. Nandiyan siyempre si Alfredo T. ng Saudi at Dingle, si Penny Gallagher,
si Kuya Turbo at Ate Silvia ng Italy, si Juana C. ng Hong Kong, si Ate Florentina at Mang Roger ng Queens, New York, si Ella B. and Susana P. mag-ina po yan, si Arnelo V., si Robert John V. ng Bacolod City, si Wency ng Quezon City, si Venerando Umali, Vener Samson Duhay Lungsod ng Manila, si Dan Dihucos, Emmanuel L. ng San Joaquin, Iloilo, si Juvencio L., Ricardo Bascos ng Rojas City, si Cecil T., Takahashi ng Tokyo, Anonymous ng Pasig, hindi ko alam kung sino to. Baka si Ed Neri naman to, ha? Ed, sabihin mo na, aminin mo na. At siyempre si Melchor D., Edgar Palmito, si Ate Delia ng Canada, Mike Carganilla, Miropi Dayaw, May Ortega, si Marlene Ching. Maraming salamat, Marlene. Anonymous ng Hong Kong. Meron, Anonymous ng Hong Kong. Salamat sa iyo. Anonymous number 2 ng BC na nagpadala sa BDO. Si Nida Maria Chikchak ng Austria. Si Luz Macanas ng Kuwait. Si Nestor Tan, siyempre. At si George Bascos ng Rojas City at Taguig. Maraming salamat po sa inyo. Ako pinalulugod at ako'y ginaganahan kapag may mga ganyan kahit paano ay nakapagpapagatong. Kung pagatong naman nun talaga yan. Mamaya meron po tayong kakapanayamin. Sana hindi ako tulugan. Senior citizen. Sabi ko, huwag muna matulog at tatawagan kita agad matapos ko lang batiin ang ating mga early tuners sa ngayon. Ano? Huwag muna kayo matulog, Commander, ha? At mahalaga itong pag-uusapan natin. Dahil itong tungkol sa pera ng bayan, mukhang napabalahura na naman. Pero bago ko batiin ang lahat, nais ko po na ibigay pansin na doon sa mga nagsasabit ng ID, wag naman po ganito. May nagsasabit ng ID, ganito kalabo. Naintindihan po namin ni Angela na hindi naman po lahat ay equipped with a good phone camera, no? Pero kung ganito po kalabo, wag nyo na po sanang itangkaing ipadala. Pilitin lamang po sana ninyo na makunan ng klarong imahe kaysa naman po na ganito na mahihirapan at pinipilit po namin basahin ho yan, mga ganyan, pinipilit ho niya. Pero talagang kapag hindi na ho talaga makayanan, nire-reject po yan. So sana, magtulungan po tayo nang sa ganun mapagaan ho yung aming trabaho sa pagkukumpuni ng anyong mga IDs. Samantala, nais kong batiin si Julie Kyoko, Baby Pana, Mars Santos, Julie Gorospe, Ruth Acosta, at si Alex Aliman. Aliman, tatay ko senior citizen, ID lang meron. Pero benefits galing sa municipality, wala. Mga kasamahan niyang senior meron. Wow, only in the Philippines. So nga ini-screen pa And wala naman daw yun sa batas. Wala naman sinabing screenin Dito nga si Ranton, nag-iisa akong OFW, walang SS64 na sa Barangay Graceville, San Jose del Monte, Bulacan. Baka Betty, tinuturing kang well-to-do o yung nakakagaan sa buhay. At yung baka pinagbibigyan nila yung indigents. At sa Marinduque, maraming senior citizen walang natatanggap. Batas na yata yung 6,000 a year, 500 pesos a month. No? Betty, binabawasan ang matatanggap, assigned agency, nangunguha. Kitam, Dominador, Tubon, i-secret video ang maling gawain kontra sa mga senior citizen, particular sa hindi pagbibigay ng 500 na yan para may post at di mapamarisan, kaya ka-actionan yan kapag nag-viral. Good evening, Sir Anton. Sa DSW may problema ano yan Itong si Hold On Together, Dinky, ha? Good evening. Anton, to God be the glory, sabi ni Ivy Mariano. Henry Sagom, si Shepen, Marvin Kalimlin, Erlinda Santos, Alan Milebo, Robert Ibeñas, Erlinda Castro, Romeo Ray, good evening at mabuhay.
Marieta de la Serna, Eduardo Perdido. Paano nga ba kaming mga senior citizen? April, June, December, good evening. Hasmin Seger, LNM Raf, Beth Mendez, Isabelo Jose, Romeo Ray, Baby Pana, Nodel Sosia, Virginia Velasco, Rolly Alegria, Marlene Agabao. Marlene, natanggap na namin ang mga padala mo. Maganda yan, ha? Kawang gawa. Okay. Kay Gilbert Bayanes, Irene Suarez, Inday Miras, Jason Elia, Edwin Cablay, Marilu Apiliado, Oreste Adanza, Doming Kahefe, Alfredo Parfan. Ready na, maaga ngayon, holiday kasi. Bukas makakainan yata dyan. Marami ang pagkain, bubuhos ang pagkain kapag Edil Peter. Kay Bong Birol, Rosie Aguirre, good evening. Daniel Estariha, Jansena Tagub, kay Violeta Pahagador, Donato Red, Virginia Cambao, Lorife Munton, Mylene Sumabat, kay George Pradilla, good evening George, salamat George ha. Leonard, Maria Rosa Silang, Eduardo Espinosa, Faye Faldas, Lirio Gracia, Margarita Selga, Ann Canabre, Roberto Castillon, Fe Edulza, Manolo Hernandez, Danilo Rabara, Carlos Arganda, Chari Nunez, good evening Chari, salamat. Leng Leng, Wilfredo Pagador, Ferdinand Fajardo, Kent Ezekiel Lopez, Lito Kimson, Monty Jen, Virginia Revalo, natapos na, Tess Yango, Lynn Hadulos, Elizalde, Agmata, magandang buhay si Ranton. Ask ko lang po why I cannot send message anymore on this FB page Alien Talk. Kasi doon na tayo magpadala sa mga IDs, hindi mo maiiwasan yung may mga nagpapadala pa rin po ng ID doon dahil tinigil na nga po at mayroon na po tayong facility sa Gmail na maka-accommodate ng 40,000 submissions. Kung kulang pa ho yan, dadagdagan pa ho natin yung storage capacity ng ating Gmail. Sa ngayon, tinigil na po namin yung pagpapa-accommodate sa Facebook through the Alien Talk fan page kasi ho, nagugulo lang ho pagdating po sa pag-organize ng inyo pong mga ID. So please, bear with us. Lahat naman po ng submission ay through email, wotnatm@gmail.com. Very soon, maglalabas na po tayo ng ating website na kung saan doon po ninyo makikita ang inyo pong mga submission status po ng inyong submission. Hindi naman po tayo nagmamadali. Wala naman pong deadline pa ito. No? Until na makatanggap po tayo ng abiso galing po dun sa funder. Mercy Me, Carlos Arganda, Virginio Arevalo, Nancy Ebaygar, Estrella Aragon, kay Estrella Garzo, Alden Kiruben, Jerilyn Reyes, Jeremias Rosal, LV Peñaranda, Alejandro Francisco. Good evening sa iyo, Alejandro. Mamaya tawag ka. Kung may mga gusto kang i-contribute tungkol dito sa ating topic. Lorenzo Iroy, Lee Jose, Monica Amar, Delia Gusina, Ate Del, salamat. Elsa Lagundaisenyas, Mela Conce, Dominator Tubon, Rolando Gamboa, Noel Rasilia, good evening. Kevin Kalumpang, Jerilyn Reyes, Yolanda Hiron from Batangas, hello. Masaya dyan sa Batangas, masaya ha. Nininervous na nga raw yung mga baboy. Nininervous na yung mga baboy. Dahil marami yung magpapalitsyon. Nararamdaman na ho ng mga baboy. Yung paglabas ng pondo, kaya nininervous na sila. Jose Aloba, Isidro Mag-Anoy, Verge Gonzales, Lovely Cursiga, kay Gudoy Raimundo, paglitsyon ka na rin Gudoy, magpalitsyon na tayo. LV Badirama Miranda,
Cecil Takahashi, salamat Cecil. Jose Buayaban, Cheryl Mali, Jericho Magbanwa, Vicente Cepeda, Rosie Sotelo Gabanes, Antonio Estrada, Nenita Samales, Marlene Llorin, Ivy Mariano, Yolanda Heron, Marco Sang, Perla Katakutan, Enoch Soriano, Julius Urbano, Ace Perez, Grace McGrath, Frederick Matahoy, Sally Samlero, Epifanio Castillo. Oops, 9:50 na. Mamaya na lang, ipa-plus ko na lang ang names ng mga susunod. Si Jennifer Chua Jason. Okay, sige. At dahil baka makatulog yung aking guest. Buti idadial ko na si Jericho, ang kanyang pangalan ay Jericho, no. Siyempre nag-usap kami, sabi ko mga 15 ko siya tatawagan at wag niya kako tutulugan para mailabas yung kanyang hinaing. Ay, masalubin. Tungkol sa issue ng senior citizen na to. Nagre-ring. Hello? Good evening. Magandang gabi sa iyo, Supremo Jericho. Live na tayo ngayon sa Wealth of the Nation. Oh, yeah. Good evening po sa lahat po na nakikinig sa iyong programa. Opo. Itong ating topic ngayon talagang inilian ko para sa inyo. Dahil nga, ito ay may kinalaman dun sa senior citizens claim. Yan ba ang nire-refer ninyo tungkol po dyan sa 6,000 per annum na budget para sa mga senior citizen? Ang pagkalam ko po, yung 500 a month. Pero bang kabuya lang po yan sa mga senior citizen. Mm-hmm. At hello po. Sige po, tuloy lang po. Kasi nung kami po ay nag-apply sa office po ng DSWD, hindi ko na po babanggitin ng saang lugar. Yan po sa Bisaya. Ang interview po sa akin, kung wala po akong tinatanggap na GSIS at saka SSS. Sige. Sabi po, wala po. Qualified po kayo, sabi niya. Ano po, tapos sabi niya, wala pa kayong sakit o maintenance, sabi niya. Sa ngayon po, wala po. Ay hindi, gawin natin. May alta presyon kayo, mayroon kayong diabetic. Ay sabi ko, wag naman ganun. Ginagawa mo ako masakitin, sabi ko. Ano ba talagang requirement yan para ma-qualified ka sa 500? Basta walang tinatanggap po na sa gobyerno o sa private. Walang SSS at GSIS. Ganun po. Ngayon po, nung after 3 months, nagpatawag po ng interview, ng parang validation sa lahat ng mga senior citizen sa aming lugar. Okay. At nag-iba po ang ihip ng hangin. Sabi ko, bakit binabalidate ngayon yung mga tumatanggap ng 500 kung saan tinatanong nila kung paano nila ginagastos yung 500? Aba, Ano ba naman yan? 500 pang lang sa puwet yan. Anong klaseng interview yan, kapatid? Kaya isa pa, tinatanong kung may tinatanggap ka ng mga anak mo sa abroad. Anong problema niya yung mga anak mo sa abroad? Pinaghirapan mo yan, nag-TDS dahil sa kahirapan. Dahil nagdo-domestic helper para mabuhay lang ang magulang. Tama. Ay Diyos ko po, mga taong itong ano ba naman to? Pangatlo, tinatanong kung malawak ang taniman mo ng palay, kung mayroon kang pag-aari. Anong problema nila kung yung pinapadala sa akin, nagbigay sa akin ng pambili ng ikakabuhay ko rin. Pang-apat, tinatanong nila kung mansyon ng bahay mo, malaki.
Sus, Anong problema ng DSWD kung pinatayan ako ng anak ko na naghirap sa abroad sa pag domestic helper? Ano ba naman yan? Gumising nga kayo mga taga DSWD. Ano bang tama sa inyo? 500 per month. Ginagagupan nyo kami mga senior citizen. Kaya kayong ginagawa niyan kasi katatapos lang ng eleksyon para may makurap ang isang opisyal nyo dyan. O lalong-lalo na yung mga nakaupong nanalong opisyal ng mga kandidato. Sasantuin ko na lang yung gobernador nyo dyan. Mga magnanakaw kayo. Kaya yun lang po, yung hinahin ko, sir. Maraming salamat naman at nailahad ninyo. Pero kayo ngayon ay tumatanggap ang kasalukuyan, tumatanggap kayo. Paano tatanggap yung interview niya parang disqualified na kami. So, Gusto kong kunin sa susunod, kukunin ko na yung official na yan, pangalan na yan, at kukuha ko ng kung ano man yung yung IRR ng batas na yan, yung implementing guidelines, kung ano lang talaga ang kung sino talaga ang disqualified at qualified. Ang alam ko dyan, lahat pwede, basta wag lang tumatanggap ng SSS as GSIS. Discriminatory yan, discriminate yung mga iba dyan pinag-away-away ng mga senior citizen dahil lang dyan. Ano bang klaseng batas na yan? Batas ng maliliit? Pantay-pantay ba ang application yan? Tama. Hindi ko alam kung ano yan. Nakawin na lang ninyo kayong mga magnanakaw dyan sa DSWD. Alam ko ang trabaho ninyo. May mga ghost kayong nakakuan dyan na itinipirma-pirma lang. Huwag niyo na akong lukuhin at galing din ako sa gobyerno. Okay. Hindi lang ako nag-apply ng SSS, GSIS noon. Alam kong katarantaduhan ninyo. Naisangguni na po ba ninyo ito sa FESCAP? Di ba meron kayong Federation of Senior Citizens? Hindi. Ang gagawin ko na lang dyan, mag-i-research ko na lang yung batas na yan sa implementing rules and regulation kung ano talaga nakasaad. Kasi kung ano man yung polisiya na gagawin ng isang regional director or whatsoever cannot supersede the law by itself. Hindi pwede yung ganyan kasi gagawa tayo ng ganito. Ano bang yung implementing guidelines talaga? Na kung kayo gagawa ng policy na marirestrict din o mawawala rin ng saysay ng yung essence of the law, para kayong ginagago ang Pilipino. Correct. Mabuti pa sa purpose, walang problema yan. Kasi pang-estudyante yan, pangangaral ng mga bata. Kailang may corruption pa rin dyan. Mas maraming ang hindi qualified dyan sa purpose Ay anak ng tinpaklong kayong mga empleyado dyan sa DSWD. Gumising na nga kayo bago kayo isumbong dyan sa dapat yung sa office ng presidente. Gagawa kami ng petisyon. O hindi, kakasuhan kayo namin sa ombudsman. Tama po. Ganun lang po. Okay. Wag na. Sige pa, tuloy ba? Ang hirap sa kanila Ang mabuti pa, amindahan na lang dyan yung batas. Kung gumawa ka ng maling statement mo sa pinirmahan mo, limbawa sinungaling ka na hindi ka tumatanggap at tumanggap ka, ibig sabihin ikakasuwang ka. Parang ganun na lang. O kung hindi, yung natanggap mo, ibabalik mo. Hindi yung parang kasi lang, ba naman, walang iipin. Bigyan nila ng ipin yung batas. That's right. Ewan ko kung paano sino yung nag-sponsor dyan. Sige. Alalahanin mo, sir. Apa. 500 pesos lang, darling, yung tatanggapin mo monthly. Ano ba naman yan? Yung ninanakaw ng gobyerno dyan sa public highways, yung 10% para kay sa matataas na opisyal.
10%, ang laki-laki niyan, 1 million, 10,000, 100,000 kaagad. Yung 500 sa... Ano ba naman? Okay, Anong sige. klaseng gobyerno ito? Makakarating din sa pararatingan yan, sir. Okay. Pararating ko yan. Sana Lahat naman. kayo dyan sa Bisaya, gumising kayo, mag-rally tayo sa ginagawa ng mga DSWD na yan. Opo. Hindi lang. Alakalain nyo, mayroon akong pinsan dyan. Tumanggap siya ng first 3 months, 1,005. Nung nalaman ng apelyido niya, nakapag-asawa siya ng isang sikat na apelyido na hindi naman na mahirap naman na. Tinanggalan. Ano ba naman? Diyos ko po. Para silang mga... Alam ko yan, ninanakaw din nilang pera niya ng gobyerno. Sila rin. Mga ghost employee. Kung may ghost employee ng mga munisipyo, ganun din yan. May basbas yan ng matataas na opisyal dyan. Arbitrary masyado ang proseso, arbitrary kaya dapat linisin at maging transparent kung ano ang ito sabihin ko sa inyo mga kapatid diyan sa mga DSWD, warning ito, hindi kami tulog. Baka sabihin niyo nagtulog-tulugan kami. Maganda po kayo diyan. Ayusin niyo yan. Pag hindi niyo naayos yan, mayroon kayong mapupuntahan na hindi maganda. Opo. Okay. Ito, ang pangalan ko po, Supremo Jericho. Okay. Tandaan po niyo yung pangalan ko. Sige, Supremo. Well, hindi kayo sasantuhin. Kaya ko na kasi yung ganyan Ang ganda-ganda ang patakaran ni Duterte. Kayo na nasa ibaba, puro kay bulok. Okay. Ganun lang po. Sige. Maraming salamat. Sige po. Sige. Kapatid, 500 yan pinag-uusapan na a month. Sige lang. Wala. Yung mas mahal pa ata yung napkin Sige lang. Sige po, ganun na lang po, sir. Okay. Salamat po sa pagkakataon na binigyan po ako ng oras sa iyong programa. At maraming sumasang-ayon. Para mailahat po yung kabulukan ng DSWD. Okay. Gumising ka dyan, General Bautista. Bago kang upo dyan. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Pakit-cute ka lang ata dyan sa DSWD na military ka pa naman. Galing-galing mo. Wala ka namang experience siguro dyan. Hindi ka naman siguro mahirap, kaya ganyan ka. Hindi mo nararamdaman ang paghihirap ng mga senior citizen. Huwag mo nang sabihin, huwag niyo nang pa-interview kung may sakit yung senior citizen. Basta at the age of 60, qualified na yan. Pa 500 lang naman yan. Basta wag lang tumatanggap ng GSIS at saka SSS. Ayun, tapos ang labanan. Ang dami yung mga pulisiya na puro pulpul. Okay. Sige. Maraming Gumising salamat. ka, General Bautista. Okay. Maraming salamat, Supremo Jericho. Wag siya. Sige po, salamat po. Okay. Pasensya na po. Walang problema. Wala naman akong masama dyan. Sa totoo lang ang sinasabi ko. Para wag abusuhin ang kapan ng bayan, lalo na yung DSWD na yan. Okay. Sige. Thank you. Ayan. Si alias Supremo Jericho ay talaga namang dibdib niya ang naging kalagayan tila kapag itong ating inaantay na wealth of the nation kung lalabas baka ganyan din ang mangyari i-screenin din. Depende siguro sa availability ng funds pero batas yan Iba naman ang patakaran kung pag ito'y batas. Iba rin naman siguro kapag paglabas na itong inaantay natin sa pa-ID, baka naman kung kukulangin ng pondo, iuunahin natin yung mga mas salat sa buhay kaysa doon naman sa kapitan ng barko. Di ba? Okay. Tatanggap tayo ng tawag. Si Andy Francisco. Brother Andy, magandang gabi. Magandang gabi, sir. Alright, maraming salamat at nakakatawag ka for the first time. Ngayon tayo nagkatalamitan. Opo. Gusto ko lang i-share yung mga ko para makatulong din sa bansa natin Sige po, tuloy. Sige, dito ka magkinig sa usapan natin sa telepono, wag din sa monitor. Simulan mo na. Sige, nasa yung pagkakataon. Opo. Irsa! Hello, Andy.
Magandang gabi, Anton. Dito ka na magkinig sa radyo, sa cellphone. Wag dyan sa Gusto ko rin kung makapag-share sa bansa natin, makatulong eh. Unang-una po, ang itong simpleng bagay ng kasi po ganito, no? Kung gusto nating makatulong sa bayan, simple lang. Simple lang po kung gusto nating makatulong sa bayan. Sige, tuloy. Apo. Dapat gawin. Anong dapat gawin? Bigay mo na, mungkahin mo. Hindi ka lang maging problema ng lipunan. Nakatulong ka na sa bayan. Ganun lang kasimple. Okay. Andy? Hello, Andy? Okay. Hello, sir. Sige na, tuloy mo. Kung anong dapat mong sabihin? Paano natin matutulungan ng bayan sa ganang kakayahan ng isang individual? Hindi ka lang po maging problema ng lipunan. Nakatulong ka na sa bayan. Ganun lang kasimple. Okay. Sige. Maraming salamat. Simple lang po, Anton. Hindi ka lang maging problema ng lipunan. Nakatulong ka na sa bayan. Okay, sige. Thank you, Andy. Okay, ayan si Andy Francisco. Kung may mga gustong tumawag, nagkataon yung aking graphics dito hindi gumagana eh. Ayan na, gumagana na. Ayan. Pwede kayo tumawag sa 0906-397-0601. Sa mga Globe users, 0906-397-0601. Ito po ay para sa atin at nang maihatid natin ating mga concern. Totoo yan, Sir Anton, for indigents lang po talaga. Kailangan wala kang natatanggap na pensyon galing sa SS at GSIS. Naman. Pero kung meron, siyempre, hindi na makukonsider. Pero yung tanungin o sisain kung paano mo ginagastos yung 500, ibang issue yun. Mukhang may nagpapasurvey, Sabi ni Lolita, bakit kaya haba ko mag-comment? Pwede namang maiksi lang. Oo nga naman. Bigyan na. Nga, haba talaga. Tawag mo na lang kaya to, Lolita. Tawag ka. Sa 0906-397-0601. Babalik si Andy. Andy, dito ka na magkinig sa sinasabi ko sa cellphone, ha? Paano po ba kung magkakaintindihan kami, sir? Hindi, dito ka sa akin magkinig sa cellphone. Dito ka magkinig sa cellphone, wag dun sa programa. Alam ko naka-monitor ka eh. Sorry, hindi ko rin kasi alam, sir eh. Sige lang. Pasensya ka na, ha? That's okay. Sige. Ipahayag mo yung dapat mong iparating. Iparating mo na. Ganito po, papahayag ko yung sabi mo kasi ni Gato Serizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit mas mabahot malansang isla. Paano po ba kung makakaintindihan kami, sir? Nag-e-echo tayo. Yun. Okay, sige. Ganun po ba? Sorry. Sir, ganito. Hindi ka lang sabi ni Gato Serizal, ang sabi ko ni Gato Serizal, hindi magmahal sa sariling wika, higit pa sumambawang malansang isla. Ngayon, may naisip ko ako. Ngayon, yung sariling wika nga natin, hindi magawang mahalin eh. Bayan pa kaya ang ibigin? Di po ba? Tama. Tapos sabi din ni Gato Serizal, ang kabataan daw ay mag-asa ng bayan. Kung titignan mo, sa panahon ngayon, mukhang malabo eh. Ngayon, nakaisip ako ng paraan kung paano talaga magiging pag-asa ang bayan. Ibig kong sabihin ganito, youth without self-discipline fulfilled nothing. Di po ba? Yun po ang mga gusto kong ihayag, sir, at makatulong sa ating bayan. Sige. Sana makatulong yung mga sinasabi kong ito para makatulong naman sa lipunan natin, lalo na tayo bilang Pilipino,
Meron po ako isang bagong gawa quotation, sir. Sige, go. Hanggat pinaiiral ang galit, ang inggit at galit, ang kapayapaan ay hindi makakamit. Yan ay para sa Pilipino na tayo talaga kailangan magkaisa. Yun lang po ang aking mai-share, ka, Anton. Okay. Napakaganda. Maraming salamat sa iyo, Andy. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat, ka, Anton. Okay. Ayan, si Andy. Si Andy Francisco ng Valenzuela. Makatapo ang aking kaibigan na si Andy. At dyan niya naihahayag. Paano niya pagpapaareglo ng mga salita na makabayan, dyan po niya naihahayag ang kanyang salubi. Okay, sige. Kayo rin ay maaari pong makatawag sa 0906-397-0601. Basahin natin ang komento ni Berns Gonzales. Ganon din po ang nangyayari sa amin sa Ubando. Pipila ng maghapon ng mga matatanda. Interview! Kasama ba yan? Dapat bang ganon? Kung may anak sa abroad at bibigyan lang ng 500, saan na napunta ang pondo? Magiging leksyon yan sa atin. Kapag hindi nangyari yan, kapag sinasabing mayroong mag-i-issue ng ATM na may pondo, baka alamin, baka interview. Pero hindi na siguro kapag ito ay cryptocurrency. O kung digital money, nakikita na dun yung mga purchases. Makikita yung pattern. Hindi na kailangan ng interview dahil doon na makikita. Dinala ng isang senior citizen sa saklaan. Ikaw ba naman senior citizen? Ano mo pa ba naman yun? Diba? Di mag-enjoy na lang. Hello, baka pwedeng iparating kay Presidente Duterte ang ayaw niya. Continued corruption. Dyan sa DSWD. Ipaunawa po ninyo sa amin kung bakit ganon. Ito hindi na naman gumagana yung aking graphics. Good evening po, Sir Anton. Mahirap makakuha ng pensyon. Titignan yun buhay pinaghirapan namin yan para para makapamuhay lang ng maayos kahit hirap. Sabi ni Boss Ye. Good evening, ganun din po father ko, 85 na, PW pa. Wala din siyang natatanggap. Sana magbago ang policy. Siguro dahil nga may anak na OFW, baka hino-hold hindi naman ganun. Pinaghirapan niyo effort niyo yan Yan ang mga kaloob na 500 na yan para po talaga may budget Baka naman walang budget. Baka naman puro publicity lang yan. Sinasabi lang na may 500, yung pala wala namang budget. Wala naman palang actual budget, propaganda lang. Kasi kung totoong may budget, Presidente Duterte, hindi sana naikakaloob yan. May estimates na naman kayo, meron namang datos kung ilan yung mga datanggap at mababudgetan ng properly. Di ba? Kung ganoon, baka naman walang budget. Baka bid lang yan. Saan kukunin yung pera? Kung may budget, hindi na sana naging problema. Tanong lang The law specifies that seniors qualified to receive the 500 monthly pension under the social pension program of the department are those who are frail, sickly, or with disability. Ayun. Tinugunan ni Dominador. Yun lang daw palang tatanggap ng 500 yung sickly, yung frail, or with disability without any pension from other government agencies and without a permanent source of income or source of financial assistance to support their basic needs. Okay, yun naman pala Ayan, naliwanagan tayo dito. Supremo Jericho, dito sa paliwanag ni Dominador. Maraming salamat, Dominador. Although na sasaliksikin pa daw ni Supremo yan kung dito nga ba talaga. Pero I'll take your word for it. Para pala to sa mga sickly and with disability. Pero paano yung ibang programa ng LGU for senior citizens? Siguro case-to-case basis yan. Tama po, marami din qualified sa 4Ps. Iba rin yung ng patakaran ng 4Ps. Basta senior na, bibigyan na lang ng total na 500 pesos a month.
Yan lang naman, happy na mga seniors. Pero alam nyo, hindi rin po natin maiwasan yan dahil minsan nakakaroon ng distortion sa communication. O, gaya na lang itong aking advokasya sa paninigarilyo, dinidistort po yan. Sabi, no smoking in public places. Hindi po totoo yun. Ang totoo yun, no smoking in closed public places. Ano ba, nasa loob ng restaurant, nasa loob ng sinihan, siyempre bawal yun. Pero pag open area, malayo nakakalusot yung usok, pwede. Kaya lang dinidistort nga ho yung communication. Para lamang mahigpitan at magkamali ang bawat isa sa paniniwala. Kaya yan din po ang ating tuwirin. Dahil dito sa 500 pesos na to, kailangan po ma-straighten out kung ano po talaga ang real score. Sabi ni Edison, pwede po niyo itawag sa 48, quadruple 8 ang inyong problema para makarating kay Presidente Duterte. Sabi ni Elizalde, kung ano para sa Diyos, para sa Diyos. Kung ano para kay Cesar, para kay Cesar. Ayun. They can stick this shit where it belongs. Push na yan, sir. Complain not. Go, go, go. Good evening. Ako po si Susana Borja. Gusto ko pong sumali sa Woton. Salamat po. Susana, walang membership dito sa atin. Malaya po lahat na makasali. Hindi po ito membership-based organization. Ang atin po, meron po tayong itinutulak o merong ipinopromote na project na atin pong tinatrabaho na tinatawag na ID for ATM. No? Yan rin naman yung idea na yan, nanggaling po dun sa nagpakilalang sole signatory, emisaryo. Nagpakilalang emisaryo ng sole signatory. Although na, hindi ko po kilala kung sino si sole signatory. Pero sabi niya, sigurado ito ka, Anton. Hindi kita papahiyain. Mangalap ka ng mga pangalan at papa-IDhan natin yan at merong ATM na may laman. So yun, Susana Dionis Borja. Magsubmit lamang ng back-to-back pictures ng inyong 2 government-issued IDs. Wag lang na ganito naman po kalabo, wag yung ganyan. Tapos ipadala po niyan yan sa email na wotnatm@gmail.com. Okay, bago po tayo magbasa ng ating mga comments, buti pala, holiday naman pala bukas, Ito nais kong i-raise itong pinost ni Ed Neri kanina lang. Meron pong pinost si Ed Neri kanina, mukhang importante ito, no? Dahil tayo masyado tayong positive, masyado tayong umaasa at iniisip natin na walang katumbas. Iniisip natin itong ating inaantay, walang katumbas na negative effect. No? Pero sa kabilang banda, on the other side of the coin, meron din pong potential na negative effect na maaari po sa ating bumulaga. Yan. Itong balitang yan galing po sa isang reliable source na malapit kay Old Man. Nasabihin ko na malapit kay Old Man. Pero si Old Man, hindi nangangulungan siya sa signatory. Kaya hindi ko kilala yung sa signatory. So ito naman din lumabas na ngayon kay Benjamin Fulford na nagsinasabi rito ayon sa posting ni Kaed sa WOTN group page. Itong currency reset na inaantabayanan ay tila maraming naapekto ang mga financial institutions, yung mga bangko, yung mga pawn shop at sa ibang lugar sa Southeast Asia ay tila nagsara o nag-close operations dahil siguro hindi nila alam kung paano ma-sustain ang kanilang operation. Dahil siguro pakikiramdaman nila yung impact nitong global currency reset na sinasabi na maging tayo, hindi rin natin alam kung ano ang magiging kakahinatnan. Kaya all well that is said, hindi po natin ma-assure na magiging smooth sailing tayo dito dahil hindi natin alam. Baka yung value ng pera natin ay bumaba, although na hindi siguro mangyayari dahil maganda naman ang kalagayan natin kapag dating sa gold deposits kung
ang currency reset ay nakabatay doon sa dami ng ginto na meron ng isang bansa, hindi tayo madidihado dyan. Gayunpaman, pinag-iingat din ho tayo kasi malamang kapag yung mga bansa na walang ginto, babagsak ho yung kanilang ekonomiya agad. Maghahabol yan, magkukumahog. Kaya't mangyayari dyan, mangungutang kung sino may ginto. O yung sinasabi dun sa posting ni Hani, ano ba yun? Ni Henry, dun sa OTN, na may dumating na mga world leaders, sa Clark Air Base, naglanding. Gusto ko lang may tanong kung yan ba very recent o yan ba yan yung aking ibinalita na more than a month ago, tungkol dun sa mga world leaders ng mga central banks na dumating dito sa Pilipinas. Yan yung siguro ng mga may 300 sila katao, kasama pa yung mga entities na pinamumunuan ng CIA, pinamumunuan ng AMLA, ng IBC, ng International Bank, settlements, ganun, at World Financial and a Global Wealth Management Group. Kasama daw po yan, nagtipon daw po yan sa Subic noon, pero very silent ang gobyerno, walang nakakaalam. Baka ito yung related doon, no? Kung hindi man ito something na, kung hindi man itong event na ito na sinasabi ni Henny doon sa pinost niya na related doon sa aking sinasabi. So, alam na ho natin yan. More than a month ago, naibalita na ho natin yan dito. Kaya nga sabi ko central banks of all central banks ang Pilipinas. So kapag ang isang bansa ay walang ginto, uuwi-uli, makikiusap po at manghihiram mo ng ginto dito sa atin. Kaya ito pong potential impact sa mga bansa na kulang o ang deposits nila, kulang yung kanilang reserves, gold reserves para mas-sustain yung currency na nakalabas sa kanilang ekonomiya. So sa ibang bansa, malaki ang potential na magkagulo. Dito sa atin, very least likely kung ito ay ating ihiwalay sa degree of intensity. Ganyan, least likely, very likely, o ganon. Kung ito'y survey pa. Sa akin palagay, least likely na mangyari ito sa Pilipinas. Pero dun sa mga bansa na mahihirap, na walang gold reserves, very likely. Okay. Pero, siyempre, ang ekonomiya ng buong mundo interdependent no? Interdependent. Hindi naman masasabi na yung bumagsak yung isang bansa hindi maapekto yung karatig bansa. Maapektuhan din po in some way. At kawawa rin naman po yung mga mga citizens ng bansang yan tulad ng Venezuela. So, tungkol naman dun sa update ng ating wala tayong may bibigay na update muna ngayon dahil sinasakyan. Tungkol dun sa Japan, at syempre, ating tinalakay na rito tungkol dun kay Santa Romana, yung account ni Santa Romana, na nahati po pala sa dalawa itong mga ginto-ginto na to, yung mga nakalabas na ginto at yun ang ginamit na kapital at yun ang ginamit na pinautang ng mga individual na yan. Ni Severino Santa Romana, binalik niya yung ginto sa Vatican or pinautang niya sa ibang bansa at ganun din yung ginto na napunta na pinangasiwaan ni Apo Ferdinand Marcos na pinautang rin sa mga bansa. So dalawa ho yan, nahati po yan sa tingin ko unless na may makapag-correct, unless na may magsabi ito ang tunay na history kasi distorted na ho talaga ang history. Tungkol dyan, sinadya para hindi matunto ng katotohanan. Kaya sa tingin ko, dalawa ho nahahatiwin sa dalawa. Isa po yung warloot na pinangasiwaan ni Severino Santa Romana at yung warloot at yung iba pang resources na pinangasiwaan naman ni Apo Ferdinand Marcos. Itong kay Duterte at dala nila galing Japan, itong build,
Itong paghuhukay, itong subway, tila. Sa aking natatanggap, hindi po ito, wala pong kinalaman, wala daw kinalaman doon sa mga accounts na sa ilalim ni Pangulong Marcos. Kumbaga, pinaniniwalaan na yan doon sa hinawakan ni Severino Santa Romana. Pero hanggang ngayon, yung mga tagapagmana ni Santa Romana ay nananatili pa rin mahirap. Maliban na lang siguro kung mabibigyan ng pabuya o mabibigyan ng reward ng gobyerno ng Japan. Ewan lang. Speculation lang ho ito ang akin So, hindi natin alam kung mabibiyayaan nga ba tayo ng direktamente, maliban direktamente dun sa dalang package ni Presidente Duterte. Siyempre, pinalalabas ho yan as investment. Kapag investment, wala nang sulian yun. Pwedeng manalo o matalo. Palabasing natalo para hindi na isusulit. At yung infusion ng investment na yon, yung pagdala ng pera dito sa Pilipinas, mapakinabangan ng nakararaming Pilipino. May nagsasabi rin naman tungkol naman dito sa kapa. May kapa at yung mga outfit na ganyan, meron ding regime. Yan yung mga usong-uso sa Mindanao. Na kumbaga yung pera mo itutubo ng malaki. Halimbawa, yung 10,000 mo na ilalagak mo sa kapa, 30% a month ang potensyal na kikitain o kinikita. Laki, ano? Sige, 10,000 mo, after 3.5 months, bawi mo na. Kasi kumikita ng 30% a month. So, naglagay ka ng 10,000 ngayon, after 1 month, kukubra ka 3,000, sunod 3,000, perpetual daw yun. Forever daw, perpetual, hanggang nakalagak yung pera mo. After 6 months, dumoble na yung pera mo, nandoon at mag-accumulate. May mga nagsasabi na itong scheme na to ay imposibleng parang hindi business, hindi feasible ito kung ito ay sinasabing business lang. Kung ang source ng pera ay base lang sa business. No, parang hindi kapani-paniwala Kasi kung ikaw halimbawa nagbi-business ka nga ng isda, sabi kasi nakabili na sila ng fishing fleet, no? Nakabili na sila ng malaking malawak na lupain para pagtaniman at kung ano pang mga agri-based businesses. Sa ganyang industriya o sa ganyang mga kitaan, hindi ko alam pero parang napaka offshoot o far-fetched o long shot, nakikita ng 30% yung operations nila, 30% na profit. Kahit ba tumita ng 30% na profit yan, may mga expenses pa po sila, kaya yung net profit hindi rin po siguro aabot ng ganong kalaki. Diba? Isip-isipin mo natin. Kahit ba sabihin yung industriya natin, nakabili na tayo ng maraming fishing vessels, maraming ganito. Pero yung industriya bang yan ay may potential na kumita ng 60% na profit para ma-retain mo yung 30% at yung 30% ay pamigay mo. Depende, di ba? Yun yung mga tanong na ganun. Kasi kung 30% lang talaga yung maximum yield, yung maximum nakikitain ng isang nag-ooperate ng fishing business, tanong natin doon sa aking kaibigan, bakit saka kukuha ng pambigay mo ng 30% sa tao? Ngayon, may mga nag-speculate, pag-uusapan namin ng mga tumatawag, na baka naman yan ay avenue. Yan ay daan o tulay lamang para pagdaluyan ng pondo galing dito sa Wealth of the Nation. Hindi yun dito sa Wealth of the Nation na programa. Kundi yung Divine Wealth, kumbaga. O yung Marcos Assets, kumbaga. Kasi misteryoso yan Ay, maski mga bangko nagtataka Siguro sabi ng mga bangko, sara mo na itong bangko. Bakit, sir? Magkapa na lang tayo.
Ay kung ganun nga pa naman 30%, di mag-invest na lang yung bangko, rural bank. Mag-invest na lang doon kay Kapa. Tapos ibibigay niya doon sa mga depositor niya 4% per annum. Magsara ka na lang, huwag ka na magbangko. Magkapa ka na lang. Ah. So, misteryoso kung saan nanggagaling yung pera na pinagdi-distribute niya. Katanungan lang, baka naman galing yan sa mga AAA account, ha? Na nabuksan na. Baka. Oh. Para hindi mahalata, para hindi simulado. Kasi kapag simulado, kasing simulado ng ginagawa natin dito, yung ID ninyo magiging ATM na at yung ATM ninyo ay may laman na dahil nabuksan na ang blah 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 account. Simulado, di magkakagulo nga naman yung tao. Whereas ito may padugo. Magpadugo ka, Anton. Magkano? 10,000. Magiging 10,000 rin. May babalik yung 10,000 mo in 3.5 months time. At yung tatakbuhin pa during the year, tubo mo na. Para hindi mahalata. Pwede rin. No, at least, masasabi ko sa sarili ko na nag-invest ako. Pero alam niyo, ang impact daw may mga tao daw na hindi na raw nagtatrabaho. Yung mga palayan binenta na sinangla o something na pinagpalit para i-invest dun sa Kapa at dun na lang umasa ng kanilang pang-araw-araw. Siguro magiging case study rin niya, magandang case study kung ano ang atmosphere dun sa Mindanao na sinasabing masaya. Masaya daw yung mga tao. Yung crime rate ay bumaba. Maganda raw ang impact. Pero pagdating sa industry, pagiging industrious, industrious pa ba si Anton? Hindi na. Ano ginagawa? Umiinom na lang. Tutulog. Kakain, gigising. Yung gano'n na lang. Ha? Pero boring ng buhay pagka gano'n lang ng gano'n. Okay. Tama yan. Lahat tayo. Baka makikipagtulungan sa mahal na Pangulo, palinis lahat ng lumabas na biyaya. Good evening, Tatalino. Magandang gabi sa iyo. Sabi ni Maylin, may pension ka nga ng SSS. Pinaghirapan yan. Kinakaltas tuwing sweldo. Ngayon, ganun katwiran, 5,000. Anong mararating yan sa panahon ngayon? Sabi ni Chari, abriga ko sa inyo, Lolo, Super Jericho. Lolo, Supremo Jericho. Lolo naman talaga na, ha? Tama, silute the complainant. Maging matapang tayo. Paglaban ng katarungan sa katotohanan. Ayan, kasi siyempre ito kapag may lumabas na ng account at sa atin ay inilihim at tayo ay hindi mabigyan, siyempre maghihinakit tayo. Hindi naman nangangahulugang mag-aaklas tayo. Tatama lang ang loob ko. Matapang tayo sa katotohanan. Sabi ni Marlene sa watching from Hong Kong. Maraming mali sa screening. Paano kung nagpapanggap lang na mahirap? Kaya tuloy napunta sa taong may kakayanan sa buhay. Totoo yan. Di ba sinasabi nga para makakuha ka, sabi ni Supremo Jericho sinabihan daw siya, tinuruan niya ata siya, na para makakuha ka, sabihin mo lang na nagme-maintenance ka. Meron kang sakit. Ayaw niya ng ganon. Ayoko nga naman. Baka magkatotoo sa halagang 500, wag na. True po yan. Dito sa Dasmariñas, Cavite, ayaw magbigay ng senior ID card kung hindi ka nakarehistro sa COMELEC, maski hirap ka na maglakad, kaya hindi makakuha ng discount sa gamot. Ganun ba? Ibang usapan yun. Ibig sabihin kaya nila ginagawa yan para binibilang na isang botante. Ginagawa nila yan para sa politika at eleksyon. Iba yan. Clarification lang po sa DSW, yung mga taga-abroad, meron din bang matatanggap na tulong galing gobyerno? Depende siguro yan to kayo kung yung mga nasa abroad ay OFW at naasahan bumalik pa rito. Pero kung green card holder na, siguro wala na. Mas malaki. Halimbawa, kung nasa Canada ka, mas malaki ang benepisyo. Good evening, Sir Anton. Ang 4 piece dapat din
repasuhin ang system kasi daming member, di naman mahirap at walang ginawa. Nagsusugal lang pag nagwi-withdraw. Totoo yan, Sami. Ganun din, kapag ikaw ay member ng KAPA, pasusumpain ka naman daw, sabi nun sa KAPA. Na hindi mo dadalhin sa anumang ganong kaparaanan. Pero sino makapagsasabi? Na hindi nga ganun ang gagawin ni Anton. Pero hindi ako nagsusugal. Hindi ako nagsusugal. Good evening po, Anton, watching from Abu Dhabi. Remeo Formentera. Pagdating sa welfare ng mga needy, ang damot talaga ng mga may kaya at may katungkulan. Totoo yan. Good evening, Rosalina Salayo. Okay. Picturean mo. Sabi nila Vinya Usomina. Ano ba pipicturean natin? Yung ID siguro. At lang ko kung okay ba na ID pinadala ko. Pag-ano tayo, magpuprograma tayo tungkol dyan sa ID. Tanong-tanong. Upon screening, some techniques, principles, physically, face value, individual, family, background, check. Okay, siguro nga may mga ganun. Screen muna. Pero kung ayon nga sa contention ni Supremo Jericho, lahat ay entitled dapat. Ask ko lang, if ma-receive mo na yung ID namin, Rosie, gagawa tayo ng programa para dyan. Nag-i-enjoy ako sa tanong-tanong tungkol sa ID. Pero gagawa tayo ng programa dahil malapit na tayong magkaroon ng B-Live sa YouTube na tulad nito. Kaya magmamigrate tayo sa YouTube para yung mga taga-YouTube nating mga taga-subaybay ay mabigyan din ng magkakataon na mapanood tayo ng live. Ang gusto nila papuri. Good evening sa iyo, Adrian, ng NCUP. Good evening, Onse. Okay, tagapahayag ng salita ng Diyos. Hindi talaga pwedeng mawala. Ang Diyos. Dapat pagbigyan ng pansin ng mga problema ng senior. Dapat, kahit, okay, nabasa na natin ito, no? Kanton, malas sa lipunan ang taong kurap sa matuka na lang sila tuwing kumain na hindi sa kanila galing ang pera. May ganun din, na pag hindi pinaghirapan, hindi masarap ang kain. Sa amin din, Sir Anton, mama ko 3 buwan na hindi na nakakatanggap ng senior citizen. Sus Mario Joseph, lahat yan, kapag birthday mo, pagpalo ng 60, apply na kagad ng card. Masarap mag-Jollibee kapag senior citizen. Kasi mas mura. Good evening, Sir Anton, sabi ni Marieta, watching from Malaybalay. Baka pa rin parating kay Presidente Duterte paglabas ng pondo, unahin ng giveaways bago subway. Tama yan. Mahirap kasi nguyain ng release. Patikim naman, di ba? Di ba, Pedro? Wag naman yung hindi naman natin makakain yung release eh. Tapos baka ginagawa ninyong yan para mag-recover o mag-retrieve ng ginto eh. Eto, magandang gabi, Sir Anton. Yung benepisyo ng senior citizen ay walang pinipili yan. Basta mahihirap at nakakatanggap maski mayroong SS. Yun dapat, GSI. Dahil yan ang pangunahing hulugan ng pinaghirapang hulugan ng taong mayroong SS at GSI sarili nilang sikap. Yun, samantala yung galing sa gobyerno ay pondong nagmula sa gobyerno. Mayroon akong kilala, retired teacher at retired army, nakakatanggap din ng benepisyo para sa senior citizen. Sila mag-asawa, depende siguro sa nagdadala sa bawat bayan. Depende sa impluwensya. Depende sa kakilala. Depende sa ambot. Magandang gabi po. Tanong ko lang po kung na-receive na. Mamaya maganda tayo. Magpuprograma tayo later on. I-announce ko na lang kung kailan tayo yung ID mo, itanong mo. Masaya yun. Masaya yun. Sana po matupad na ang Senior Citizens Act para happy sa senior citizen. At yun, 1,500 per month. Sana. At least habang buhay, meron tayong inaasahan. Ito ni Sarah, every American citizen 25 and over will receive 110,000 a month for 11 years. Good. Ito na yung reverse key program. Sa aking interpretasyon, dahil kung ginamit noon sa mga secret operations, yung pera na yan, yung mga pinautang sa bansa, ngayon ay gagamitin na yan sa kabutihan.
Pero kailan? Where is the money? Sabi ni Ed, show me the money. Sabi ni Alfredo, hindi naman natin makakain yung riles. Kaya kayong mga baboy, huwag muna kayong kabahan. Hanggang wala pang perang lumalabas, ha? Lumabas na yung pera, kabahan na kayo. Sir Anton, ang Kapa po ay marami nang natulungan, lalo sa may hirap at OFW. Totoo po yan. Very good, very good. Natutuwa tayo dyan. Confusing talaga, sir, yung sabi nila, pag-aari ng mga royal family, tapos warlord, tapos global wealth. Saan ba talaga nag-originate? Ang pinag-uusapan natin, sir, yun ang tanong. Tanong yan. Isa pa rin yung misteryo, kaya nga ako, Constancio, wala akong ginagawa. Pero hindi ako mapakali. Hindi ako mapalagay. Isip ako ng isip. Isip ng ako ng isip. Saan ba galing to, ha? Na anggulo ng engkanto. Na pinautang ng ginto. Kay Severino Santa Romana, na alias Jose Antonio Diaz, na siya rin si Jose Rizal. Napakahirap arukin. At ang Ferdinand Marcos hanggang ngayon ay buhay pa. Napakahirap din arukin. Saan ba galing to? Doon sa warlord, na parang napakadaling, mas madaling unawain, pero hindi ko mo madaling unawain, yun ang katotohanan na. Madaling unawain lang, pero hindi nangangahulugan. Madaling unawain, katanggap-tanggap sa lohika, pero hindi nangangahulugan na yun ang tunay, yun ang katotohanan. So, marami ang sumasangayon na distorted ang history, distorted ang informasyon tungkol dyan sa kayamanan na yan, kung saan nag-originate. Wala pong may hawak ng katotohanan. Kung meron man, sa mga claimant na nagsasabing ito, sinasabi ko ito to, patunayan niya. Patunayan nila. Yan ang mga masasabi dyan. Kaya Kuya Anton, nakapagtataka, bakit 21? Boring. Okay. Ako talagang pronunciation ko mali. May hina ako dyan eh. Boring. Tunnel machine ang gagamitin sa paggawa ng subway. Dapat dalawa lang ang ginagamit. Magkasalubong sila sa paghuhukay. Pero ito, 21. Boring machine. Ang dami masyado. Ang mamahal ng isang machine na yan. At isa pa pala, ayon dun sa aklat na aking nabasa, gaya nga ngayon, magdadatingan na yung mga malalaking kumpanya, investment firms, mga malalaking kumpanya mag-invest. Galing Japan. Doon sa akin nabasa, ginagamit pala yung ganyang style, no? Na mag-i-invest, magtatayo ng malaking pabrika at merong warehouse, no? Front lang pala yun. Ano ba noon gagawa ng refrigerator, gagawa ng TV, no? Gagawa ng harnessing, yung mga wires, no? Yung ginagamit sa kotse, dito ginagawa yan. At kung ano-ano pang mga kinukumpuni rito sa Pilipinas, yun pala. Ginagamit nila yung pag-kolekta ng mga ginto. Ginagamit nila yung facility na yun para ma-ship out dun sa Japan. Ayon sa baklat na nabasa ko, yung sa Raiders of the Lost Gold, yung nang nasirang Professor Eric San Juan, na akin pong kakilala. Ganun pala ang ginagamit. Kaya noon sabi, nasa na yung yung kumpanya ng TV na dito sa Pilipinas, yung may pabrika, nagsara dahil hindi na profitable. Saan ba nanggagaling yung profit? Doon siguro sa paghahakot ng ginto. 2 units of TBM. Sir Anton, ubus lahat ng nakabaon. Ano ba itong TBM? Hindi ko mainuaan. Sir, PM naman po ako about Kapa. Okay, wala akong masyadong alam sa Kapa. Madami po ang na-help ang Kapa. Real po ito. Okay. Napakabuti ni Pastor. 21 unit. Gandang gabi. Watching from UK. Watching from from Switzerland, si Mateo Franco. Okay, kapus. Ito. Sabi ni Mel ng Crypto Magnet. Kapa means kapus, padatuan. Ibig sabihin yung mga kapus ay payamanin. Si donation exchange system originate from Triple M Russia. Ganun ba? Mag-donate ka ngayon, din ikaw naman ang do-donatan after 1 month.
Pero yan ang critical component dito, Mel, is that ang ibinigay mong pera ay wala nang bawian. By principle, according to say dun sa concept ng donation, kapag ikaw ay nag-donate ng 100,000 with the promise of course, kung ano man yung pinangako sa iyo, yung 100,000 mo, pwedeng hindi na isole. Donation eh. Yan ang kakaibahan ng investment. Yan yung kakaibahan naman ng placement. Kasi yung placement, obligado, hindi man say obligado, pero ang prinsipyo doon ay sinusole yung kapital. Di ba? Pero dito, pagka donation, goodbye yung initial na ibinigay mo. Considered na ganun. Kasi donation eh. Ngayon, kung whatever comes next, nasa pag-uusap na ninyo yun o nasa kaloob na, no? Nasa kaloob na nung may hawak ng pera na pinagbigyan ninyo. Kaya daw siguro, kapag ganito, maraming natutulungan si pastor ng Kapa, hindi ka nagsiselo si Kibuloy. Si Kibuloy, puro pasok eh. Kabuloy, maginig ka na. Malapit na. Magpulasan yung mga miyembro mo, lilipat na sa Kapa. Totoo po ba yung Kanton? Kapa, kabus padatuon, ang pamangking ko, ang 100,000 niya, tinatanggap niya 30,000 a month. I'm tempted, pero wala akong 100,000. JPR FEM account, 200,000 metric tons, 101,000 metric tons equals $42 billion. Kayo na po magkwenta, mahina ako sa arithmetic, sabi ni Joy Mark. Joy Mark. Opo, may advisory ang Kapa sa SEC kahit donasyon ng concept, nangangalap pa rin sila ng pera, kaya bawal dahil wala naman silang secondary license, kaya umapila sila sa Supreme Court na kaya tuloy pa rin sila. Kasi nga donation lang naman yun, Eli? Safe na nga naman yun sa side ng Kapa. Pero sana nga hindi ito yung Ponzi o yung Ponzi scheme. Yung Ponzi scheme, na habang merong natitira may pumapasok sa reserba, yun naman ang ibinabayad doon sa inililipat doon sa kabilang imbakan na lumalabas. Wag naman sana gano'n. Tingnan natin, baka nga naman galing yung pondo, yung pera na pinababayad sa fina-funnel lang yun, galing dito sa mga tinatawag na divine wealth o yaman ng bayan according to Ed Neri. Sana pag dumating na ang biyaya, dagdagan na rin sana ang pensyon para sa senior citizen. Siguro nga. Good evening, sir. More power to Woten. Wotien, watching from Palermo, Italy. Ayon kay Nakazawa, Bob Kalma. Okay, thank you, Bob. Delta Daniel. Good evening, Kanton. Dami ng scheme? Scam? Pati ako nakasali diyan sa Regine. Yung Regine. At every Kapa at 300 a month, maging 100,000 in 4 months. Yung 300,000 mo, ganyan, magiging 100,000 in 4 months. Okay. Sige lang, tingnan nyo. Pero wag ngayon masyadong Mas advisable po dyan, yung short term lang. Kumbaga, yung 100,000 mo, siguro, palipasin mo, mga 4 months. Bawiin mo na lahat kung bibigay yung kapital. Para hindi kayo abutan nung pagtutuyo. Pagka unti-unti nang natuyo yung pondo, baka kung Ponzi scheme yan, maubusan na kayo at hindi na nyo mababalik yung inyong kapital. Although, panalo ka pa rin di ba? Panalo ka pa rin. Kahit pa hindi na ibalik yung kapital. Kung after 3 months, bawiin yung kapital. Doon sa susunod 3 months, itubo na yun. Quits, okay din. Panalo ka pa rin. Di ba? Ay, sabi ni Lay, I miss you. I miss you too, Lay. Nakaka-board pag di kita nakikita nag-live. Nagagayuma mo yata ang computer ko. Asawa mo nandyan. Nagagayuma. Thank you, Lay. Good niya. Tanong. Sir, kailangan maigpit bantay natin. Malapit ng championship. Okay, sige. It's almost there. Ang nanay ko, 65 na, hindi pa nakakatanggap kasi wala daw pera. At ginagamit yata yan mula sa pondo ng business. Ano yun? Sa senior citizen?
Sir Anton, kahit saan pa manggaling ay importante gamitin sa pagbabago ng buhay ng sambayanan. Okay, good. Okay, nararapat na taong bayan mahirap ang OFW, sabi ni Ayun Garlan. Sabi ni Mateo, OFW siya sa Europe. It's real, madami ng help, madami nga lang ang anti-kapa, pero iwa ka lang makinig. Oo, dahil ako nakinig sa negative, tuloy nahuli sa blessing. Oo, kung naman. Ano lang. Elmer, watching from Binangonan, si Architect Bali. Okay, sige. Hanggang dito na lang siguro. Ito, sabi ni Lee, Jose, nasa London si Trump, nagwelga mga tao doon. Tama yung post doon sa Dinner Chronicle na magkakapirmahan na ang Queen at si Trump. Magugulat tayo kapag sumunod si Duterte. Malay natin. Malay natin. Pagkatapos ni Trump, sumunod si Duterte gaya nung nangyari dito sa Japan. Malay natin. Sir Anton, mga Japanese investor, kunyari magtatayo ng structure kung saan ang Water Lily Tunnel. Ayun. Yun na, nabuking na. Para makapaghukay. Tapos, tutunawin nilang ginto para mawala ang original identity ng gold bars. Ganyan din naman ginawa ni Apo Ferdi Marcos. Kaya nga, nung kanyang kapanahunan, meron tayong mga smelting plant dito na tulad ng Pasar. Pero 2 lang daw pala o 3 lang ang smelting plant sa buong mundo. Ipinihingi pa raw yan ng pahintulot galing sa Queen of England. Kasi para ang ginto ay umangat ang antas na maituturing na world standard, London standard, kailangan itong tunawin at iproseso, napapasa dun sa 9.99 na kwalifikasyon. Sir Anton, may world leaders na dumating kahapon sa Clark. Ito na. At may World Leaders Forum daw. Talaga. Antabayanan nyo, bigyan nyo ako ng tip tungkol dyan. Christian, hindi ako nanonood ng TV. Wala akong TV, tsaka hindi rin ako talaga nanonood. Gusto kong sumali sa Woton, Cagayan de Oro. Walang problema. At sumali sa WOTN, send lang kayo ng inyong ID. Ito, ni Manuel Santillana, na kukuha po ang donation ng Kapa after 4 months. Hindi po Ponzi ang Kapa. Very good. Thank you for that assurance. Magandang gabi, Sir Anton. Nakarating ang kinaukulan. Sana lahat ng senior citizen bigyan ng cash assistance at medical benefits. Sige. Ngayon. Nako, Pastor Kibuloy. Manalangin ka na. Sir Anton, new business kapag gold plant processing. Tama ka. Baka ang galing sa Divine Milk. Meron na? May kapag gold processing plant na? Uy. Sige nga, baka malay mo. Malay natin. Hindi naman niya sasabihin ni Pastor, malay natin lang. Ako, chismis lang to. Spekulasyon lang to. Naglalaro lang isip ko. Nakakubkob siya. Malay natin. At gusto niya bahagi yan sa tao. Di yun na yun. Diba? Good idea. Masarap. Kahanga-hanga. Hindi gaya nung sinasabing pastor na may malawak na lupain at meron daw dun sa lupain na yun may mga ginto na nakabaon. Sinasarili niya dahil siya daw ay anak ng Diyos. Manginig ka na ngayon. Magkakapa na kaysa dun sa maglalagak sa'yo. Powerful ang Diyos mo. Problema, pera ng Diyos. Diyos mo hindi makapag-produce ng sariling pera. Ang buti yung kapa, mayroong sariling pera. Mabait yung Diyos niya dahil marunong magbigay ng pera. Yung Diyos mo, anak ka nga ng Diyos, samsam ng samsam, walang katapusan, walang kabusugan. Ano kasing Diyos meron ka? Di ba? Buti pa yung kapa, mabait ang Diyos, namimigay ng pera, doon tayo. Kasi gidonate mo na yun, wala nang bawian. After a month, ikaw naman ang mag-ask ng help to donation ng 30%. This system is a Ponzi scheme if lahat sabay mag-ask o mag-withdraw. Wala nang mag-donate or mag-deposit. Kaya ang MMM Russia namatay din
with kappa sa property nila ginamit to generate other income. O yan, kaya naman self-sustaining ang kanilang ginagawa naman, Mel. At labi na, ang source sa ilang wealth ay nakubkob. O malay mo, may nakakubkob ng malaki. At ipinamahagi, very well and good. Miss Ratuyan, Manolita Ratuyan, from Bologna, Italy. Good evening sa iyo. Niwed Ismailde, Jocelyn Sibaluka, Nanaram. Ano po ang kailangan, sir? Panoorin niyo lang po yung video, Susana? Back-to-back pictures ng inyong 2 government-issued IDs. Ipadala sa wotnatm@gmail.com. And very soon, inaayos ko lang ang pagbili ng isang website para doon na po ninyo tignan ang estados ng inyong mga ID. Bueno, happy Eid al-Fitr sa mga kapatid nating Muslim. At bukas, lahat tayo masaya dahil walang pasok dito sa Pilipinas. Yan lamang po ang ating episode number 72 for tonight. Sa ngalan po ng ating mga naging panauhin na sina Supremo Jericho Rosales, kay Mr. Francisco na tumawag kanina, at sa inyo, kinigiliw ko mga tagapakinig. 279 reactions, salamat, 349 comments, at sa ating viewers na 185 for tonight. Ito ang inyong lingkod. Anton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi.